In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, samantalang naggingilas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo itong sasabihin ko. Ipagkakanulo ang anak ng tao, ngunit hindi nila ito naunawaan, pagkat inilingid ito sa kanila. Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon, ang mabuting balita ng Panginoon." Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa, mga ngaral, at sa kapistahan ni San Lorenzo Ruiz at mga kasamang mga martir. Sa ating Ebanghelyo ngayon, Happy Fiesta San Lorenzo. Sa ating Ebanghelyo ngayon, makikita natin ang isang mahalagang pahayag ni Jesus tungkol sa kanyang nalalapit na pagpapakasakit at pagkakanulo. Bagamat ang mga tao ay nangingilas sa mga himalang ginawa niya, si Jesus ay nagbigay ng babala sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay ipagkakanulo. Nakita natin dito ang misteryo ng paghihirap at kamatayan ni Kristo. Isang katotohanan na hindi agad naunawaan ng kanyang mga alagad. Ang kanilang takot na magtanong ay nagpapakita ng ating sariling mga pag-aalinlangan at takot pagdating sa mga bagay na hindi natin lubos maunawaan sa ating buhay pananampalataya. Ngunit sa kabila nito, ipinapakita ni Jesus na ang kanyang plano ng kaligtasan ay mas malalim pa sa ating pangunawa. Sa paggunita sa kapistahan ni San Lorenzo Ruiz at mga kasamang mga martir, sa araw ding ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Lorenzo Ruiz. Regards kay Father Esquilio dyan sa Uson, Masbate, San Lorenzo Ruiz. At ng kanyang mga kasamang martir. Si San Lorenzo, ang unang Pilipinong santo, ay nagbigay ng kanyang buhay bilang isang saksi ng pananampalataya at ang kanyang tapang at katapatan sa Diyos. Kahit sa harap ng kamatayan, ay nagpapaalala sa atin na ang pag-alay ng buhay ay isang paraan ng pagsunod sa yapak ni Jesus, ang anak ng tao na ipinagkanulo para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Regards man sa mga taga-usun sa BPO officers. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral, pinalalahanan tayo tungkol sa kahalagahan ng pamumuhay ng may karunungan at paghahanda sa ating pagharap sa Diyos. Bagamat may mga kasiyahan sa mundong ito, tayo ay pinalalahanan, hindi ito ang ating huling hantungan. Ang buhay na ipinagkaloob sa atin ay dapat gamitin upang magpatibay ng ating pananampalataya
Katulad ng halimbawa ni na San Lorenzo Ruiz. Naway magsilbing inspirasyon ang mabuting balita at ang buhay ng mga martir sa atin na patuloy na nagtitiwala at nanalig sa Diyos kahit sa harap ng mga pagsubok at misteryo ng buhay. Sa muli, hininikayat ko ang lahat, Katoliko ko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anong mga aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos ni pinapayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bless